Sabi ng karamihan, nakakatamad daw ang pagbabasa. Pero ang pagbabasa ay isang daan tungo sa mga bagong mundo, ideya at pagkakataon. Halina't alamin ang nakapagbabagong buhay na akdang, Half of a Yellow Sun. Baka sakaling mabago namin ang inyong pananaw. Pero bago iyon, tumungo tayo sa introduksyon sa bansang Afrika at sa kanilang panitikan. Alam niyo ba na ang Afrika ay pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa buong daigdig? Pinalilimutan sila ng karagatan. Halimbawa na dito ay ang dagat Mediterranean. May 54 na kinikilalang mga estado o bansa sa Afrika, 9 na teritoryo at 2 de facto, o mga estadong limitado o walang rekognisyon sa kontinenteng ito. Sahara ang pinakamalawak na disyerto. Sa gitnang Afrika, matatagpuan ang makakapal na kagubatan. Samantalang sa kanlurang bahagi ay isang sabana o madamong kapatagan. Itinuturing naman nila na sagrado ang mga bagay na nakikita nila sa kanilang kapaligiran. Ang Afrika ay mayaman sa akdang pampanitikan. May mahuhusay silang mga manunulat sa larangan ng filosofiya. Ang kanila namang literatura ay nagpapakilala sa kanilang mga nakasanayan o tradisyon at kultura na naiambag ng Afrika sa mundo. Halimbawa na dito ay ang mga griyo na ang tawag sa kanilang mga mananalaysay kasabay ang saliw ng musika. Half of a Yellow Sun, isang makapangyarihang nobela na isinulat ni Chimamanda Ngozi Adichie noong 2006. Isinalaysay nito ang epekto ng Biafran War na nangyari noong 1967 to 1970 sa buhay ng 3 magkakaibigang tauhan. Isang batang houseboy na si Hugo, isang mayamang babaeng si Olana, at isang Ingles na manunulat na si Richard. Sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw, ipinapakita ng nobela ang digmaan, kolonyalismo, pag-ibig at pagkakakilanlan sa Nigeria. Patungkol naman sa may akda, si Chimamanda Ngozi Adichie ay isang kilalang Nigerian na manunulat. Ipinanganak siya noong 1977 at kinilala sa kanyang mga akdang tumatalakay sa lahi, kasaysayan at pagkababae. Narito naman ang buod ng nobelang Half of a Yellow Sun. Nagsisimula ang kwento ng Half of a Yellow Sun sa pagtatapos ng dekade 60, kung saan ang Nigeria ay nahahati sa 2 bahagi dahil sa digmaan. Ang mga tauhan tulad nina Odenigbo, Olana, Ugwu, Richard at Kainin ay nakikibaka sa kanilang mga sariling laban habang nagaganap ang digmaan. Ang kwento ay naglalakbay sa iba't ibang panahon at lugar, nagpapakita ng mga epekto ng digmaan sa mga tao at sa lipunan. Sa huli, ang kwento ay nagtatapos sa pagtatapos ng digmaan, kung saan ang mga tauhan ay nagpaplano kung paano sila magbabago at magpapatuloy sa kanilang mga buhay. Isang totoong pangyayari na masasalamin sa istoryang ito ay ang Biafran War, na nagsimula noong taong 1967 matapos ideklara ng Southeastern Nigeria ang kalayaan nito at naging Republika ng Biafra. Ang pangunahing sanhi ng digmaan ay ang tensyon sa pagitan ng mga etnikong grupo tulad ng Igbo, Yoruba at Hausa, pati na rin ang mga hidwaan sa pamamahagi ng mga likas na yaman ng bansa tulad ng langis. Ang gera ay nagdulot ng matinding gutom, pagkasira ng mga komunidad at malupit na pagkamatay ng milyong-milyong tao. Partikular na ang mga sibilyan na matinding naapektuhan sa pagkakahiwalay ng mga pamilya at pagkawasak ng mga kabuhayan. Ang Half of the Yellow Sun ay nagtuturo ng malalim na aral tungkol sa epekto ng digmaan sa buhay ng tao. Ipinapakita nito ang halaga ng pamilya, pagmamahal at katatagan sa gitna ng kaguluhan, pati na rin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagdodokumento ng kasaysayan. Nararapat basahin ang Half of the Yellow Sun sapagkat nagbibigay ito ng malalim na pananaw tungkol sa kasaysayan ng Nigeria at ng digmaang Biafra. Nag-uugnay din ito sa mga kasalukuyang issue tulad ng kagutuman, diskriminasyon at kawalan ng hustisya, at nagbibigay ng kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan at katatagan. Kaya't huwag kang mag-atubiling magbasa ng Half of a Yellow Sun. Ang nobelang ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng malalim na pananaw sa kasaysayan, kundi magpapakita rin sa iyo ng lakas ng pag-ibig, pagkakaibigan at katatagan sa gitna ng kaguluhan. Magbasa ka at makahanap ng inspirasyon sa mga tauhan at kanilang mga kwento. Paalam!
at maraming salamat sa pakikinig.